Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Lunes. Okay, ngayon po ay araw ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At itong nasa ating screen ay walang iba kundi si Vic Rodriguez. At siya po ay in-interview ni Carmina Constantino dyan po sa ANC. At dun po sa interview ay durog na durog. Supalpal po supalpal. Etong si Vic Rodriguez. Pero bago yan, update lang tayo. Update lang tayo dun sa sa mga na-issue ng warrant of arrest na may kinalaman po sa flood control anomaly. Ito po yung 17. Actually, ilan ba ito? Ba't 16 lang to? Anyway, so dito po sa listahan na 16, yan, ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na po ang naaresto. Sino-sino yung naaresto? Si Gerald Pacanan, Regional Director DPWH. Jean Ryan Altea, DPWH Bureau of Maintenance Director. Ruben Santos Jr., DPWH Assistant Regional Director. Alam niyo mga kababayan, nakakahiya to sa kanilang mga kamag-anak. Biruin nyo, bit-bit yung mga apelyido ninyo, Pacanan, Altea, Santos Jr. Tapos ikaw ay aarestuhin. Bakit ka aarestuhin? Dahil ikaw ay corrupt. Ikaw ay gumawa ng katarantaduhan dun sa iyong trabaho. At ngayon, ikaw ay inaresto. Sino pa? Naaresto na rin itong si DPWH Construction Division Chief Dominic Serrano. Si Juliet Cabungan Calvo, DPWH Materials Engineer. Dennis Abagon, DPWH Quality Assurance and Hydrology Division OIC. Lerma Caico, DPWH Bids and Awards Committee, Accountant 4. Pero mo tataas ng posisyon nito. Ang lalaki na ng sahod dito. Hindi pa nakontento. Mga walang hiya. Talagang kapag ikaw ay gahaman sa pera, talagang ganito ang mangyayari sa inyo. Papasok kayo sa mga transaksyon na illegal. Dahil swapang ka nga sa pera eh. Hindi ka na kontento sa sahod mo. Ang lalaki na ng sahod nito. Director, Assistant Director, Division Chief. Ang tataas na ng sweldo nito. Ang tataas ng salary grade nito pero hindi pa sila na kontento. Nangorap pa. Ganun talaga kapag swapang sa pera. Kaya mga kababayan, matuto po tayo makontento kung ano meron tayo. Lalong-lalo na ang tataas na ng posisyon ninyo. Walang hiya, talagang nangurap pa kayo. Belisardo Casuno, DPWH Project Engineer 3. Ayan po yung mga naaresto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 po yung naaresto. At yung iba pang, ito. Si Saldico nakasama po dyan ay 4 red notice. Nag-request na po ang gobyerno natin sa Interpol ng red notice. Kasama rin po dyan si Montrexis Tamayo, DPWH Planning and Design Division, OIC Chief. 4 red notice, nasa Qatar po. Nasa Qatar. Si Timogen A. Sakar, DPWH Materials Engineer. Ito naman po ay ongoing negotiation. So nakikipag-usap po Siguro sabi nito, sige, susuko po ako. At ako po ay mag-witness, ituturo ko po yung mga Actually, nadamay lang ako. Ganun naman sinasabi nila, nadamay sila eh. So malamang ito magsalita. Timogen Sakar. At isa pa po sa red notice naman. For red notice sa Australia, itong si Aderma Angeli Alcazar. President and Chairman, SunWest Board of Directors. At itong isa pang for red notice na nasa UAE, Cesar K. Buenaventura, Treasurer and Member SunWest Board of Directors. At kasalukuyan pong pinaghahanap itong Consuelo Aldon, Noel Cao at Anthony Ngo. Ito po ay mga opisyalis po ng SunWest Construction, SunWest Board of Directors. Ayan po. So ayan po yung update natin mga kababayan Kaso gusto natin masama sa listahan yung mga yung mga senators Sabi nila by December 15 lalabas na yung warrant of arrest ng mga senators na sangkot yan sa flood control anomaly. So antayin natin Sana makita natin dito na talagang hahabuli na
ng hustisya, yung mga walang hiyang magnanakaw na nakapwesto na, ang lalaki na ng sweldo, walang hiya, na ano pa, nangikbak pa. So, ganyan po katindi ang korupsyon dito sa ating bansa. Kaya ito mga kababayan, na-interview itong si Vic Rodriguez kasi sabi nila, grabe na ang korupsyon dito sa Pilipinas. Kaya kailangan mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang dahilan niya dahil sa corruption. Okay? Pero, gusto nilang ipalit si Sara Duterte na may issue rin ng corruption. Paano yun? O kaya dito mga kababayan, halos madurog po si Vic Rodriguez at hindi umubra ang kanyang baluktot na katukwiran mga kababayan. Hindi po kaya. Matindi po si Carmina Constantino, ibang klase. Ito pakinggan ninyo mga kababayan kung paano supalpalin itong si Vic Rodriguez. Attorney Rodriguez, I've watched your interview several times, your live streams as well. You've been calling for transparency and accountability. At one point, you even said, wala. Ang galing na ito ni Carmina Constantino, no? Talagang ang galing mag-English, fluent na fluent. No? Ako, hindi ko kaya yan eh. Ako, kalahati lang. Kalahati ng 1/4 ni Carmina Constantino. Magaling, ang galing. Napaka-witty, napaka-fluent mga kababayan. Balik natin. Dito na naman ako. Pumapasok na naman ako dito sa mga... Sige, tapusin muna natin bago tayo magsalita. Pasensya na po. Attorney Rodriguez, I've watched your interview several times, your live streams as well. You've been calling for transparency and accountability. At one point, you even said, wala namang masama sa pag-ako ng pagkakamali. Again, not verbatim, but in so many words, you said that. Ayusin lang ang investigasyon, you said that as well. But how did you go from there to calling for the president to step down? Ang linaw-linaw na eh. Ayusin yung investigation, pinagtatakpan yung mga alyado every time na may lalabas at magsasalita, ang laging sasabihin lang, destabilizer o kaya yinuyug-yug ang gobyerno. Again, corruption is destabilization. But that's where it gets tricky, Attorney Rodriguez, because who stands to benefit from your call for the president to step down? The Filipino people, Carmina, para matuldukan na itong korupsyon na ito. How can the Filipino people stand to benefit if the vice president takes the presidency by virtue of the president stepping down when you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, the deaths of countless deaths of your countrymen, Attorney Rodriguez, not to mention the damage to freedom of expression, which you oddly enough claim to protect as well. Go ahead. Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President, Carmina? I'm talking about another dynasty. She's another member. She's a family member of another dynasty. Na mas malaki ang boto sa Pangulo. Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing. By the rule on succession, when the president is no longer capacitated to govern, the vice president shall assume the role of the president. But how can you... Hindi ko inimbento yun. Hindi mo inimbento yun. Iyan ang ating saligang batas. But how can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitutional succession, as you said? The vice president, who stands to benefit from your call, is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? As a media practitioner, alam mo na walang ini-issue at clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo, ba't hindi siguro tayo matatapos dito kahit maghapon tayo sa iyong programa? Ang aking tugon doon sa iyong katanungan, kung sakaling bumaba ang kasalukuyang Pangulo, naturalmente, umiiral ang ating saligang batas, ang Vice Presidente ang siyang hahalili sa mababakanting posisyon. Wala akong magagawa doon, wala kang magagawa, hindi natin pareho imbensyon yan. Iyan ay nakasulat, nakagarantya, at nakaukit sa ating 1987 Constitution. Again, people are saying, or at least there are groups who are saying, why stop at the president? Why not include the vice president as well? Yun ang sinasabi ng iba. Ang panawagan, hindi lamang ang iisa ang dapat mag-resign, kundi lahat na mag-resign because they have disappointed the Filipino people. But we're going to have to leave it at that. As you said, pwede tayong maghapon magdiskusyon. But I appreciate your time being with us this afternoon. Former Executive Secretary Vic Rodriguez there joining us. Maraming salamat po. Okay, so yan mga kababayan. Grabe ang galing ni Carmina Constantino.
Sabi ni Vic Rodriguez, kinakailangan mag-resign ng Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. dahil sa issue ng korupsyon. At ayon daw sa saligang batas, ang papalit ay etong si Sara Duterte. Kaya ang tanong ni Carmina Constantino, Sir, sinasabi mo na ayaw mo sa korupsyon. Yung advocacy mo, anti-corruption. Pero kapag etong si Marcos ay bumaba, ang papalit si Sara Duterte ayon sa saligang batas. So, paano mo ngayon na i-reconcile yung sinasabi mong advocacy mo na ikaw ay anti-corruption? Gusto mong tanggalin si Marcos, paupuin mo si Sara Duterte na isa ring corrupt, na may issue ng corruption. So, ano yung logic? Ano yung logic? Tapos pinipilit ni Vic Rodriguez na, ayun nga nakasulat sa konstitusyon ayun ang susundin natin. Sabi tuloy ni Constantino, bakit humihinto ka sa presidente? Dapat ang panawagan ninyo, mag-resign ng presidente, mag-resign ng vice-presidente, mag-resign sila lahat dahil sila ay halos lahat ay may issue ng korupsyon. O bakit titigil ka lang kay Presidente Marcos? Na ang makikinabang ay etong si vice-presidente Sara Duterte na may issue rin ng korupsyon. So ibig sabihin yan, talagang meron kayong self-interest. Sabi niya makikinabang daw ang mga Filipino people. Ngek-ngek mo. Ngek-ngek mo, Vic Rodriguez. Kaya ka nagkakaganyan dahil ang makikinabang ay ikaw. Masyado kang sabik sa kapangyarihan. Swapang ka sa posisyon. Nung ikaw ay naging executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, anong pinaggagawa mo? Bakit ka tinanggal? Pinagbibenta mo yung mga posisyon di ba? Napagbintangan siya na nagbebenta ng posisyon sa gobyerno. So swapang sa ganyan mga kababayan. At meron nga akong blind item na napakatagal na. Nung panahon ng eleksyon, meron pong isang hindi ko na sasabihin na siya yun Hindi ko sasabihin na siya yun. Na ang daming perang pumasok sa bangko niya sa ibang bansa. Ayun yung nabalita dati mga kababayan. So, kaya itinanggal ito ng presidente. Kasi may issue. Kaya galit na galit kay Presidente Marcos. Tapos sasabihin niya, base sa saligang batas, base sa rule of succession, at dahil corrupt ang gobyerno, kailangan bumaba si Marcos at pumalit si Sara Duterte. Ngek-ngek mo. Kung talagang ikaw ay yung iyong panawagan ay anti-corruption, hindi ka papayag na maupo si Sara Duterte. Di ba? Bakit ngayon? Sabi ni Constantino, bakit humihinto kayo sa presidente? Paano pa-resignin nyo rin ang vice-presidente? At yung mga mga iba pa dyan, mga senators, mga congressman na mga corrupt. So, itong si Vic Rodriguez, obvious naman mga kababayan Kaya gusto na itong paalisin si Marcos at palit si Duterte kasi nga swapang ito. Swapang sa posisyon. Gusto na namang pumosisyon sa gobyerno. Kasi hindi siya manalo-nalo senator Hindi talaga siya mananalo Hindi naman bilib ang taong bayan dito Ano ba nagawa nito? Saglit lang nga siya nasa posisyon niya Anong ginawa? Bakit sinipa ni Marcos? Dahil may katarantaduhang ginawa. Tapos ngayon, panayang maisog. Ano to mga kababayan Isa rin nata to sa pasimuno ng maisog. Ano nangyari sa maisog ninyo? May nangyari ba? Napagod lang kayo huminto yung maisog na yan Paano? Magpapamaisog sila doon sa isang lugar. Ang gagawin nila, yung mga tao ng KOJC pupunta ron para kunyari marami. Pero yung mga tao doon sa lugar na pinuntahan nila, hindi naman sila sinusuportahan. Lumipat sa ibang lugar, ganun din na nangyari. Lipatan na naman yung mga KOJC doon. Pero yung mga tao na pinuntahan nila doon sa lugar na yon, hindi naman sila sinusuportahan. So natigil po yung maisog Dahil wala pong suporta ng taong bayan. Sila po yung mga mga pasimuno ng mga maisog na yan. Gusto talaga nilang pababayin si Marcos, si Presidente Marcos, dahil sa sarili nilang interes. Gusto nilang pumesto sa gobyerno kasi wala silang pag-asa dun sa yung mga elected positions tumakbo senator, ano nangyari? Kulelat. Diba? Hindi nanalo.
Ibig sabihin, ayaw ng taong bayan sa'yo, Vic Rodriguez, huwag mo na ipilit yung sarili mo. Gusto nilang ilagay si Sara Duterte. Bakit? Kasi nga, gusto nilang pumesto. Kapag nado si Sara Duterte, kakaposisyon siya sa gobyerno. Ganyan kaswapang yung mga yan. Ganyan mga sabik sa kapangyarihan. Kaya tignan mo, supalpal ka kay Carmina Consentino. Totoo naman sinasabi ni Carmina Diba? Bakit hihinto ka sa presidente? Papalit mo Sara Duterte dahil nakasulat sa saligang batas, pinipilit mo. Totoo naman sinasabi mo. Pero kung nananawagan ka na mag-resign ng presidente, pwede ka ning manawagan na mag-resign ng vice-presidente. Kasi corrupt din Tapos yung mga senators, mga congressman, mga corrupt, pag-resignin nyo rin. Bakit ka titigil sa presidente? Kasi nga, gusto mong pumesto. Ayong ka, Vic Rodriguez. Ayun yun Diba? Hindi mo maluloko taong bayan. Hindi mo maluloko taong bayan. Yun, di supalpal ka kay Carmina Constantino, nakakahiya ka. Meron pa siyang hawak-hawak na papel, konstitusyon. Ito raw ang konstitusyon. Ito ay saligang batas na dapat sundin. O sige, sundin natin. Pero pag-resignin mo rin yung vice-presidente, ba't hinto ka lang sa presidente? O, kasi meron kang interest. Sariling interest yan. Kasi swapang ka. Gusto mo rin pumesto. Na naman. Pinesto ka na ni PBBM. Nang abuso ka naman. Inabuso mo yung kapangyarihan mo. O sigurado, pag ikaw ay napwesto na naman sa gobyerno, aabusuhin mo na naman yun. Sigurado yun, kasi ganun ka na Diba? Abuso ka masyado sa posisyon Oh. Kaya, kalokohan yung sinasabi mo, Mr. Vic Rodriguez. Kaya nga yung maisog ninyo, naglaho na lang Diba? Wala. Paano? Wala suporta ng taong bayan. Hindi naman naniniwala taong bayan dito sa mga to Diba? Kung talagang ang iyong advocacy ay ikaw ay anti-corrupt, hindi mo pwede paupuin si Sara. Bakit? Merong issue ng corruption yun Sino pa? Sino papalit mo? Wala. Halos konti na lang talaga ang walang issue ng corruption dito sa mga politiko dito sa bansa natin Kaya ako matid na ako ng mga ng mga pagtitipon ng mga Kristiyano para ipanalangin itong ating bansa. Kasi halos lahat mga kababayan di ba? May bahid ng korupsyon hindi natin alam kung ano ang gagawin ng ating Panginoon dito sa ating bansa. Kasi iba, magsumisigaw pa, Diyos at bayan! Diyos at bayan, pero yung pinaglalaban nila, corrupt. Tinago pa nila yung pastor kuno na merong night duty. O, di ba? Tapos sigaw sila ng sigaw, Diyos at bayan, para kami sa Diyos at bayan. Iba po yung sinasabi nila dun sa ginagawa nila. So, kinakailangan po talaga nating ng matitino na mailagay dyan sa gobyerno. Kaya mga kababayan, sa darating na eleksyon, alam nyo na po kung ano gagawin ninyo. Dapat sa mga panahong ito, alam nyo na kung ano gagawin ninyo. Huwag niyo pong pababayaan na mabudol na naman kayo. Pinakamaganda talaga. Mamili tayo ng matino pong upo at maglilingkod sa ating bayan. Huwag po yung nagbabayad. Alam niyo kapag binayaran kayo sa eleksyon, huwag niyo po iboto yun. Kunin niyo yung bayad pero huwag niyo iboto. Kasi kapag may nagbigay sa inyo, corrupt po yan. Ingat po kayo dyan. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.